isang bansang kilala sa mainit, mabuhangin at kawalan ng ulan, pero ngayon, ay unti-unti itong nababago. Ang Saudi Arabia na matagal nang inuugnay sa tagtuyot at disyerto, ay kasalukuyang dumadaan sa isang makasaysayang revolusyon, at ito ay walang iba, kundi ang water revolution. Mula sa libu-libong galon ng tubig alat na ginagawang inumin, hanggang sa mga dam na pumipigil sa baha, ang bansa ay tila lumilikha ng milagro, sa gitna ng tigang na lupa. Ngunit paano nga ba nila nagawa ito, at ano ang sikreto ng bansang Saudi Arabia, upang mapanatili ang tubig sa isang lugar, na halos walang ulan? Kaya sa video na ito ay bibigyan natin ng masusing pagtingin, ang mga proyektong makakalikasan, at mga teknolohiyang ginagamit ng Saudi Arabia, upang maabot ang isang pangarap, na maging isang water-secure na bansa, sa gitna ng malawak na disyerto. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa ating YouTube channel. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ayon sa datos, 77% ng Saudi Arabia ay disyerto, kumbaga walang ilog, walang permanenteng lawa, at napakabihira ng ulan. Sa kabila nito, ang bansa ay may populasyong lumalagpas na, sa 35 milyon katao, na nangangailangan ng tubig kada araw. Kaya't simula pa lamang ng dekada 70, ay nag-umpisa na ang gobyerno ng Saudi Arabia na mag-isip, ng mga long-term solution. Isa sa mga pangunahing hakbang, ay ang pagtatayo ng mga dam sa mga lugar, na tinatamaan ng seasonal flash floods. Kaya sa kasalukuyan, ay may higit sa 522 dams ang naitayo, sa buong kaharian. Ang mga dam na ito ay may iba't ibang layunin, katulad ng flood control, irrigation, aquifer recharge, at strategic water storage. Hindi ito basta-basta na mga dam, dahil ito ay parte ng mas malawak na plano, para sa water security ng bansa. Kasama rin sa mga ito ang dam sa Wadi Bisha, isa sa mga pinakamalaki, sa buong Arabian Peninsula. Sa tuwing umuulan kahit saglit lang, ay sinisigurado ng mga dam na ito, na walang masasayang na tubig. Bukod sa mga dam, malaking bahagi rin ng tubig na ginagamit sa Saudi Arabia, ay mula sa tinatawag na fossil groundwater. Ang fossil water ay sinaunang tubig na nasa ilalim ng lupa, sa loob ng libu-libong taon, at hindi na napapalitan. Ginagamit ito sa mga agricultural projects sa loob ng bansa, lalo na noong 1980s, at 1990s. Sa panahong iyon, sinubukan ng gobyerno na gawing self-sufficient ang Saudi Arabia, sa wheat production. Gumamit sila ng mga pivot irrigation system sa gitna ng disyerto, gamit ang fossil water. Bagamat naging matagumpay sa simula, ngunit kalaunan ay natuklasan na mabilis maubos, ang supply ng fossil water. Dahil dito, lumipat ang focus ng bansa sa mas sustainable na solusyon, at ito ang desalination. Ang desalination ay ang proseso, ng pagtanggal ng alat sa tubig dagat, upang ito ay maging ligtas inumin. Sa ngayon, ang Saudi Arabia ang nangungunang producer ng desalinated water, sa buong mundo. Mahigit 60% ng kanilang inuming tubig, ay galing sa desalination. Isa sa pinakatanyag na desalination plant, ay ang Ras Al Khair, na matatagpuan sa silangang bahagi ng bansa. Ang Ras Al Khair ay may kapasidad, na mag-supply ng daan-daang milyong litro ng tubig, kada araw. Ito ay gumagamit ng advanced technology, kagaya ng reverse osmosis, at multi-stage flash distillation. Pero hindi lang basta planta na gumagawa ng tubig, dahil ito rin ay interconnected, sa isang napakalawak na pipeline network. Ang pipeline system na ito, ang nagdadala ng desalinated water mula baybayin, patungo sa mga lungsod, sa gitna ng disyerto. Sa kabuuan, ito ay may habang libu-libong kilometro, na inilarawan ng iba, bilang underground river. Mula sa baybayin ng Persian Gulf at Red Sea, ang tubig ay bumibiyahe papuntang Riyadh, Jeddah, at sa iba pang mga lungsod. Hindi ito simpleng proyekto, dahil nangangailangan ito ng precise engineering, at malalaking investment. Pero para sa Saudi, ito ay isang non-negotiable na pangangailangan. Kabilang sa mga pangunahing layunin ng mga proyektong ito, ay ang pagkakaroon, ng tuloy-tuloy na supply ng tubig. Hindi lamang para sa mga bahay, kundi pati na rin sa mga ospital, paaralan, at mga business establishment. Ang desalination ay may kaakibat ding environmental challenges, kagaya ng paggamit ng enerhiya, at brine waste. Kaya't ang Saudi Arabia ay nagsisimula na ring gumamit, ng renewable energy, upang paandarin ang ilang desalination facilities. Sa ilang bahagi ng bansa, ang solar-powered desalination plants,
ay nagsisimula ng mag-operate. Isang halimbawa nito ay ang NEOM project, na target gawing 100% renewable, ang tubig at kuryente. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng zero liquid discharge system, para i-recycle ang lahat ng byproducts. Bukod sa teknolohiya, may malawak ding environmental initiatives ang kanilang gobyerno. Isa na rito ang ambitious na Saudi Green Initiative. Layunin nitong magtanim ng 10 bilyong puno sa buong bansa sa loob ng ilang dekada. Ang mga puno ay tumutulong upang ma-recharge ang lupa, bawasan ang alikabok, at mapababa ang temperatura. Isang bahagi nito ang proyekto ng Green Riyadh, na layuning gawing lunti ang lungsod, ang kabisera. Target ng Green Riyadh, ang pagtatanim ng 7.5 milyong puno, sa loob lamang ng lungsod. Maglalagay ng mga green corridors, parks, at vertical gardens. Ayon sa mga dalubhasa, ang ganitong proyekto ay hindi lang nakabubuti sa kalikasan, kundi pati sa mental health ng mga mamamayan. Sa bawat tanim na puno, ay lumalalim din ang ugat ng sustainability sa kanilang kultura. Kasabay nito, ay pinapalawak din ang paggamit ng treated wastewater para sa mga non-potable purposes. Ang paggamit ng treated wastewater ay mahalaga, lalo na sa mga proyekto ng landscaping at sa mga agriculture. Imbes na sayangin, nire-recycle nila ito upang makatipid sa malinis na tubig. Ang mga bagong treatment plants ay kayang mag-recycle ng milyon-milyong litro ng wastewater kada araw. Isa ito sa mga patunay na hindi lang sila umaasa sa desalination, kundi sinisiguradong ginagamit muli ang bawat patak. Ang sustainability efforts na ito ay bahagi rin ng mas malaking plano ng Vision 2030 ng Saudi Arabia. Sa ilalim ng Vision 2030, layunin ng bansa na maging less dependent sa langis at palawakin ang kanilang ekonomiya. Kasama sa plano ang pagpapalakas ng water security upang masuportahan ang agrikultura, turismo, at urban development. Dahil dito, malaking bahagi ng national budget ay inilaan para sa water-related infrastructure. Noong mga nakaraang taon, bilyon-bilyong dolyar na ang na-invest sa desalination, dam construction, at greening projects. Ipinapakita nito na hindi ito simpleng proyekto lang, kundi ito ay isang national priority. Bukod sa domestic supply, ginagamit din ng Saudi Arabia ang kanilang kakayahan sa tubig upang maging leader sa rehiyon. Sa pamamagitan ng Middle East Green Initiative, nakikipagtulungan sila sa ibang bansa sa rehiyon upang itanim ang 40 bilyong puno. Isa itong regional cooperation na layong harapin ang epekto ng climate change sa gitnang silangan. Ang Saudi ay nagsisilbing modelo sa mga bansang may katulad na problema sa tubig. Ang mga teknolohiya at approach nila ay pinag-aaralan na rin ng ibang bansa. Halimbawa, ang paggamit nila ng smart irrigation systems ay nagbawas ng water usage sa agriculture ng hanggang 50%. Gumagamit sila ng sensors, data analytics at satellite imaging upang matukoy kung kailan at saan lang kailangan diligan ang mga pananim. Sa ganitong paraan, hindi nasasayang ang fossil water at mas nagiging efficient ang sistema. Sa NEOM, isang smart city na kasalukuyang binubuo, ang lahat ng tubig ay galing sa renewable desalination at recycled wastewater. Ang lungsod na ito ay magiging blueprint ng mga water sustainable smart cities sa hinaharap ng bansa. Ang konsepto ng water from innovation ay unti-unting pinapalitan ang dating water from nature. Dahil kulang ang ulan, sila ay bumawi sa talino, siyensya at teknolohiya. Ang epekto ng mga inisyatibang ito ay hindi lang nararamdaman sa syudad, kundi pati sa rural communities. Mas maraming tao ngayon ang may access sa malinis na tubig, kahit nasa liblib na lugar. Mas kaunti na rin ang waterborne diseases dahil sa pag-improve ng sanitation. Ang ganitong development ay nagbubukas rin ng maraming trabaho sa sektor ng engineering, environmental science, at public works. Libu-libong Saudi nationals ang na-hire at na-train upang pamunuan at patakbuhin ang mga pasilidad. Maging ang kababaihan ay binigyan ng mas malaking papel sa mga proyektong pangkapaligiran. Ang edukasyon tungkol sa water conservation ay isinama na rin sa curriculum ng mga paaralan. Layunin nitong hubugin ang mga kabataan na may malasakit sa tubig at kalikasan. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, ay may mga hamon pa rin sila na kinakaharap. Isa na rito ang mataas
na energy cost ng desalination. Kaya naman patuloy ang pananaliksik nila sa paggamit ng renewable energy sources. Pati ang brine o alat na inaalis sa tubig dagat ay sinusubukan na i-recycle at gawing kapaki-pakinabang. Kasama na rin dito ang pagkuha ng minerals mula sa brine, katulad ng magnesium at lithium. Bukod pa dito, may issue rin ng environmental impact sa marine biodiversity. Ang mga pasilidad na malapit sa dagat ay binabantayan upang hindi makaapekto sa coral reefs at mga isda. Gumagamit sila ng marine monitoring systems upang bantayan ang epekto ng kanilang operasyon. May mga alternatibong teknolohiya na rin na ginagamit upang mas maging eco-friendly ang proseso. Isa na dito ang forward osmosis at solar desalination. Isa ring malaking concern ay ang patuloy na pagtaas ng demand sa tubig dahil sa paglobo ng populasyon. Taon-taon ay dumarami ang mga nangangailangan ng tubig, kaya't kailangan laging nakaabang ang mga supply. Kaya't ang long-term strategy ng bansa ay hindi lang ang paggawa ng tubig, kundi ang pagpapahalaga sa bawat patak. Ini-encourage ang mga mamamayan na magtipid at gumamit ng water-efficient appliances. May mga public awareness campaign rin upang ituro ang tamang paggamit ng tubig. Sa mga paaralan, eskinita, moske at social media, ay aktibo ang gobyerno sa pag-promote ng water conservation. Pinapalaganap din ang water audits sa mga bahay at opisina. Sa ganitong paraan, ang bawat isa ay nagiging bahagi ng solusyon. Ang tagumpay ng Saudi sa water revolution ay hindi lang dahil sa gobyerno, kundi sa sama-samang pagkilos ng buong bayan. Isa itong modelo ng kung paanong ang krisis ay pwedeng maging oportunidad para sa pagbabago. Ang kanilang kwento ay nagbibigay ng pag-asa sa ibang bansa na dumaranas ng matinding tagtuyot. Ipinapakita nitong kahit sa pinakamalupit na kalikasan, ay may paraan basta't may disiplina, siyensya, at dedikasyon. Ang tubig na dati ay imposibleng makuha sa gitna ng disyerto, ngayon ay dumadaloy na sa mga gripo ng milyon-milyong tao. Ang dating tigang na lupa, ngayon ay unti-unting nagiging berde at may buhay. Ang dating tanong na paano tayo magkakaroon ng tubig, ay napalitan na ng paano natin ito mapapangalagaan. Sa mga dokumentaryo, ang drone shots ng Saudi ngayon ay hindi na lang puro buhangin. May mga lungsod na may linya ng mga puno, fountain at green parks. Ang Riyadh ay unti-unting nagiging luntiang kapital ng gitnang silangan. Kahit ang mga rural communities ay nabibigyan ng access sa irrigation para sa mga pananim. Ang mga magsasaka ay tinuturuan ng water-saving farming methods. Malayo na ang narating ng Saudi Arabia mula sa dating disyerto. Pero ayon sa kanila, ito ay simula pa lang. Mas malalaking proyekto pa ang paparating sa mga susunod na taon. Kabilang na dito ang pag-integrate ng AI para sa mas matalino na water distribution system. May plano ring gumawa ng floating desalination stations para sa remote islands. Sa tulong ng teknolohiya, pananaliksik at determinasyon, ang tubig ay naging bahagi ng kanilang kinabukasan. At ito ay ginagawa nila habang binibigyang halaga rin ang kalikasan. Hindi lang nila ginawang posible ang tubig sa disyerto, kundi ginamit pa nila ito bilang instrumento ng pagbabagong panlipunan. Sa gitna ng init, ay kumikislap ang pag-asa. At sa bawat patak ng tubig, may kasamang kwento ng sakripisyo, progreso at pangarap. Kung na-inspire ka sa ginawang water revolution ng Saudi Arabia, ay baka ito na rin ang panahon para mag-isip tayo ng sarili nating mga solusyon. Sa panahon ngayon, ang tubig ay hindi lang likas na yaman, kundi ito ay kayamanan na dapat pag-ingatan. Sa bawat bansang may problema sa tubig, ay pwedeng pag-aralan ang modelo ng Saudi. Hindi kailangang eksaktong gayahin, pero pwedeng maging inspirasyon. Dahil kung nagawa nila ito sa disyerto, paano pa kaya sa mga bansa na may mas maraming ulan? Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa ating YouTube channel. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Kung may gusto kang topic na e-feature namin, comment mo lang sa baba. Ano ang pinaka nagustuhan mo sa ginawa ng Saudi Arabia? Yung 522 dams ba? O yung 8,700-mile pipeline network? O baka naman yung 10 billion tree project ang tumatak sa'yo? Sabihin mo sa comment section, at babasahin namin lahat ng yan. Sa panahon ng climate change, ay hindi na sapat ang maghintay ng ulan. Kailangan ng aksyon, teknolohiya at kooperasyon. Ang tubig ay buhay, at sa Saudi Arabia ay ginawa nila ito na sentro ng kanilang kinabukasan. Sana ganon din ang gawin natin sa ating bansa.
Hindi imposible, basta sama-sama. Kita-kits tayo sa susunod nating mga video.